Sa mga Suzuki Gixxer lover dyan, meron nga dumating dito na bagong modelo sa LYR Marketing Corporation Kantakotan, Tagum City guys, which is itong 2026 model na color blue-black combination. Syempre guys, bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At aalamin na din natin guys kung may nagbago ba at syempre yung updated price ng motor na to. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong bagong motor na to. Let's go! So finally guys, nandito na nga yung pinakabagong Suzuki Gixxer. Ayan, 155. Ito daw yung 2026 model. So meron silang color available dito guys na color blue. So as you can see guys, napakaganda ng forma niya. At the same time, yung color combo talagang napakaangas. So sa mga mahilig sa blue-black combination dyan, well I guess ito talaga yung isa sa motor na magugustuhan ninyo. So as you can see guys, ayan, napakalinis ng design. Wala siya masyadong kung ano-anong logo. Simple lang. Decals lang na Suzuki, Gixxer, tapos dito, ayan, decals lang din. Then pagdating dito sa kanyang gilid, mayroon lang din siyang lining dito na decals which is blue. So kakulay talaga ng decals niya guys, yung mismong metallic blue ng kanyang tank. Of course, this motorcycle is powered by 155cc, 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, at 2 bulb. Tapos meron tong lakas guys na 10.4 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 10.0 Newton meter at 6,000 RPM. So this one guys is meron pa ring, ayan, 5-speed constant mesh. At alam nyo ba, yung kinaganda dito sa kay Suzuki Gixxer 155, napakatipid na nito sa gasolina dahil kaya nitong umabot up to 53.3 km per liter. So kung halimbawa maglo-long ride kayo, ayan, malaki pa ang fuel tank nito. Ito times mo yung fuel tank capacity niya sa average fuel consumption niya na 53.3 km per liter. Malayo-layo na din yung mararating nyo dito kasama itong si Suzuki Gixxer 155. Naka-LED na po yung headlight niya, same pa rin ng dati. Turn signal, naka-bulb type pa rin. Ganun pa rin yung telescopic suspension niya, same pa rin ng dati. Single disc sa front, pero yung kinaganda dito, naka-dual patch siya guys. Tapos, pagdating dito sa kanyang mugs, ayan, meron siyang lining na neon green. And ito guys ay tubeless na may tire sa front na 100 by 80 by 17. Dito naman tayo sa kanyang dashboard. Of course, fully digital na din guys. Naked handlebar. Sa button switches, nandito yung kill switch off, activated. Ayan, patay ng ilaw. Ayan, electric start. Dito naman, merong high beam, low beam, turn signal. Ayan, off, at saka yung horn. Tapos, syempre, meron siyang select and adjust button para naman to sa mga info dito na gusto mong palitan. Tapos, ito yung fuel tank niya. Again, 12 liters. Then kung mapapansin nyo guys, pagdating sa seat cushion, kumpara kay GSX, mas generous siya, tapos naka-split seat type din po siya. Ayan. Ito po yung kanyang brake pedal, apakanan driver, and then sa kanyang tambucho, ganun pa rin, walang pinagbago. Naka-dual exhaust end cap pa rin po siya. Ayan. And then, pagdating dito sa kanyang exhaust end cap, guys, naka-chrome type, pati dito sa kanyang heat guard. And sa mga nagtatanong, sa suspension, monoshock pa rin. Meron pa rin siyang pair hugger. Ayan. At syempre, single fat piston brake caliper yung gamit dito. At ito po ay may malaking tire size, no? Kumpara sa harapan na may sukat na 140 by 60 by 17 inches. So, ayan po yung likod niya. Tingnan naman dito sa kanyang taillight, guys. Ganun pa rin, naka-LED pa rin. Maangas pa rin yung forma. Sharp pa rin. Turn signal, naka-bulb type, meron pa rin siya ditong plate holder, ilaw ng plaka, naka-reflector pa rin. Tapos, ito po yung kanyang side profile, guys. Ayan. So, goods na goods to dun sa mga lader rider na gusto magkaroon ng naked bike. Bagay na bagay to sa inyong mga mima ko. Ayan. Tapos, ito yung kanyang chain. Meron pa rin siyang chain cover. Yung cambio niya, 5-speed constant mesh. Apakan ng OBR. Tapos, mabubuksan pala yung upuan guys ng driver kasi may disusi siya dyan. Tapos, hindi pa rin tinanggal yung kanyang center stand. Tapos, meron pa rin siyang side stand. So, sa mga nagtatanong, naka-ABS ba to? Hindi po siya naka-ABS guys. Pero, kahit hindi siya naka-ABS, naka-dual pat piston brake caliper naman po itong motor na to. Kaya naman, kahit, ayan, sa long ride or sa high speed, ayan, maganda po yung kapit ng preno po nitong motor na to. Pati nga pala sa side mirror guys, naka-typical dahon type pa rin. Same pa rin ang side mirror kagaya ng dati. So,
Ayan po yung kanyang side mirror. Pero kung gusto nyo i-upgrade to, pwede naman. Pero if I were you, habang hindi pa siya sira, huwag nyo munang i-upgrade. Kasi maganda yung side mirror na to guys. Kitang-kita talaga lahat nung nasa gilid or likuran ninyo. So, usapang seat height naman tayo guys. Ayan. So, meron siyang seat height na 795mm, ground clearance na 160mm, at may height is 5'5". Abot na abot po natin si Gixxer 155. Ayan. So, pagdating sa turning radius, napakalawak din po at napakadali pong imaneho. So, kung may height kayo at least 5'4", abot na abot nyo po itong motor na to. Ayan guys. Diba? Napakaganda drive na ng ganitong klaseng motor. So kung papipiliin ako guys, kung sports bike or sports naked bike, ito talaga yung pipiliin ko. Ayan. So comment down below, ito ba yung klase ng motor na gusto niyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. Bagay na bagay ito sa mga lady rider guys, or dun sa mga beginner na gusto ng ganitong klaseng motor, since 150cc lang naman ito. Tapos pagdating nga pala sa timbang niya, magaan lang na 140 kilograms. So ayan na nga guys, natapos na nga natin ikutan itong si Suzuki Gixxer 2026 model. So if ever interested kayo dito guys, may presyo ito ngayon, spot cash is 106,400. So hindi pa po available yung kanilang down payment at installment na presyo. So if ever kung kukunin yung spot cash, 106,400 po ito, at available po ito dito sa may LYR Marketing Corporation, Kanokotan, Tagum City. So ayun na guys, natapos na nga natin ikutan si Suzuki Gixxer 155. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Have ba o wale? At ito ba yung klase ng motor na gusto nyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung interested kayo dito sa motor na to guys, ito ay located dito sa may LYR Marketing Corporation, Kanokotan, Tagum City. Ayan, katabi lang siya ng Kawasaki, Big Bike Tagum at Honda, Big Bike Tagum. So full address ilalagay ko na lamang po sa description box. At syempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung gusto nyo pa makapanood ng video na gaya nito, ayan, please do subscribe and follow me on my Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gale. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out.